Yun mga bay, so dito tayo sa Mitsubishi Strada na tinawing. Ayan, so yung concern to mga bay ay low power at hindi na makaakyat sa San Juanico Bridge, kaya dinala na lang dito sa atin. So pansin din natin dito na medyo may konting usok nga yung kanyang tambutso. Kararating lang ngayong araw na to galing Basi Samar, so medyo matagal tong na-stock tong unit na to. So ilang months din na hindi na patakbo dahil nga naglo-low power siya. So tignan natin kung may check engine siya. Pandara natin para malaman natin kung goods bang under nito. Yan, so goods pa naman, hindi hard starting. Okay yung starting natin. One click lang. Basahan muna natin mga bay. Light truck tayo. Mitsubishi. Yan. 2. May auto scan ano, Strada. Ayan. Okay lang natin. Yan, so system diagnosis, quick test. Tingnan natin sa quick test. Okay. So far okay yung result ano, walang DTC. Okay? So sa makina walang DTC, okay. EBS okay din, air conditioning okay, meter okay. E-tax okay, steering sensor. Wala tayong nakitang ETC dito sa makina. So, kita naman natin dito sa dashboard na malinis. Malinis yung cluster panel natin. So walang mga indicator nga nakailaw. So ganun din dito sa ating scanner, malinis din siya. Oh, okay lahat. Yan oh. So ang tanong, bakit mausok? Bakit kaya mausok yung ano nito? Yun, so mag-uumpisa na tayo dito sa basic check-up muna. Check natin yung fuel system natin, check natin yung air, check natin yung diesel. So, doon muna tayo mag-uumpisa. Fuel filter, air filter, bago tayo pumunta sa malalim pa na diagnosing. Kasi nga, wala naman tayong nakitang trouble code. So, kapag ganun, mag-i-start tayo sa pinaka-basic, which is yung mga filters natin. So na-check na natin yung fuel filter nito mga bay, wala namang problema, wala namang tubig. At dito ay tinexting muna natin yung kanyang injector backflow. So papandarin lang natin yung makina at mag-boost-down natin yung backflow ng injector kung hindi ba malakas. Okay na. So yun mga bay, so based doon sa visual inspection natin, okay naman yung kanyang injector, so walang problema. So proceed tayo dun sa pag-check sa kanyang air intake system. So yun mga bay, so based sa inspection, nakita natin na merong butas yung kanyang turbo hose, so putok mga bay. So nakita rin natin dito na makapal na talaga yung carbon build-up doon sa kanyang EGR, kaya in-advise na natin to na ipa-EGR cleaning. So yan mga bay, nakita nyo na sobrang kapal na yan. So bakit ba pumutok yung hose? So sa sobrang sikip ng ating intake system, nahihirapan yung hangin na pumasok dun sa loob, kaya naghanap siya ng ibang wawasakin na mga parts. So kaya pumutok yung turbo hose natin. So advice na rin natin sa may-ari yung kanyang turbo cleaning, dahil possible stock up din yung turbo nito. So makikita nyo dito mga bay na medyo kunti talaga yung mga takuling dyan sa lobo. So talagang kunti lang naman yung bara nyan. So kaya pa yan wasakin yung turbo hose natin pag hindi natin nilinisan yan. So kung marami kang pera at hindi ayaw magpa-EGR cleaning, sige lang. So dito ay binaklas na rin natin yung kanyang turbo at hindi nga tayo nagkamali, stock up nga yung ating turbo. Yan oh. So medyo maganit talaga mga bay. So possible ito nag-stock up close mga bay, kaya nag-overboost yung turbo nito at pumutok yung ating hose din. So isa rin yan sa magiging cause ng pagkawasak ng ating mga hose doon, or pagputok ng ating mga hose, kasi maghahanap yan ng pinaka weakest part doon sa intake system natin at yun yung sisirain niya. So dito nilinisan talaga natin ng maayos para kontento yung power nito mga bay at hindi na ulit siya mag-stock up. So abangan nyo mga bay yung ating update nitong unit na to. So kung magtatanong kayo, ano ba yung main reason kung bakit nag low power yung sasakyan, yung main reason nun mga bay ay dahil dun sa pagputok ng hose. Kaya
nag-limp mode yung ating sasakyan. So naglo-low power talaga siya kasi nagli-limp mode siya. Kasi nadidetect niya na mayroong something doon sa kanyang system, especially doon sa air intake system natin mga bay. Kumbaga singaw yung ating air intake system at hindi nakaka-penetrate ng maayos yung hangin papasok doon sa makina. So fast forward tayo mga bay. So yan mga bay. Kita natin na hindi na mausok yung kanyang tambutso during idling. Yan. So hindi tulad nung nakaraan na sobrang usok talaga kahit naka-idling siya. Okay? So, yun, iro-road test na lang natin yan mamaya. So, ngayon mga bay, road test natin to. Natapos na natin yung paggawa nito, ano. So, yung basically yung ginawa natin dito, nag-gear cleaning tayo, tapos turbo cleaning, and sinama na natin dito yung fuel injector cleaning. So, during gear cleaning, nakita natin doon na merong crack yung kanyang hose, yung turbo hose. So isa yun sa nag-cause kung bakit naglo-low power yung sasakyan na to. So dati kasi yung takbo lang nito na sa mga 20 km per hour. So road test natin, titingnan natin kung low power pa ba siya. So far maganda yung response. Yun no. 120. Ayos. Goods na yung power nito mga bay. Nesting lang natin na walang ano. So mahataw naman. Ganda na yung kanyang pickup. So ngayon, after natin na palitan, so napalitan na natin yung hose. Palitan na natin, nalinisan na rin natin yung EGR at saka yung turbo. So nakita rin natin during sa paglilinis natin, yung EGR ay sobrang punong-puno na talaga ng carbon deposits, carbon buildup. At the same time, yung turbo natin stuck up din. So kaya pumutok yung hose dahil stuck up yung turbo natin. Okay? Ibig sabihin, nag-overboost yung ating turbo dahil naka-stuck up close siya. So ibig sabihin nun, palaging malakas yung hangin na sinusupply ng turbo papunta dun sa cylinder natin. Isa rin sa reason kung bakit pumutok rin yung turbo hose natin is yung yung carbon buildup dun sa intake natin. Okay? Sobrang kapal na ng carbon buildup dun sa intake natin. Kaya nahihirapan yung hangin. Okay? Nahihirapan siyang pumasok hangin at sobrang lakas. Ang tendency, hahanap siya ngayon ng weakest part dun sa intake system. Kaya putok yung turbo hose natin. Kung kita ninyo, parang hiniwa siya. Okay? So mahalaga talaga mga bay na kailangan every 50,000 kilometers ay pinapalinis na natin yung EGR natin, EGR system natin, at saka at the same time yung intake system natin.